Nilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa na yung mga tila extremes na nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang pagdinig ng Senado sa war on drugs ay isang epektibong estilo ni Duterte para takutin ang mga kriminal. Narito ang balita ni Troy Gomez. Kasunod ng pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Bilang malapit at matagal nang nakasama ng dating Pangulong Duterte ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. Well, it's up for you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya, puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan, puro yung panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanyang ginagawang cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So, nasa inyo na yan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Senator Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas sa responsibilidad. Kasuhan niyo siya kung gusto niyo kasuhan. If you have the evidence, then file cases. Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung anuman ang sakaling naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa war on drugs. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung mga kriminal eh. Sinabi niya wala eh. Yung panakot lang niya yung sa mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Na palabanin mo para mapatay. Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malinaw kasi anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killings sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.